Magandang araw sa mga kababayan at narito tayo ngayon sa Barangay Surup, Davao Oriental po mga kababayan. No? So ngayon po mga kababayan, puntahan natin yung mga batang maaga na ulilas sa mga magulang. No? At ito yung pinagawa natin ng bahay na naanod ulit yung bahay nila. So ngayon po mga kababayan, i-update natin yung promise natin sa kanila yung pabahay ng panglima ay ibigay muna natin sa kanila yung panglima. So i-update natin ngayon kung ano yung gagawin natin, kung saan natin itatayo yung bahay. So dito tayo ngayon sa lugar nila sa Barangay Surup. Sa likuran ko po ay dyan sila nakatira, doon sa kapatid ng lola nila. No? So samahan nyo ako ngayon mga kababayan sa ating vlog. So tara po mga kababayan. Dito po tayo mga kababayan sa kung saan yung bahay na yung vlog ko na pinuntahan ko sila. Ito po yung ginagawa-gawa nila na bahay na napukpuk-pukpuk nila. Ito yung na forma ng bahay. Ayan o. Ito po yung guanisasyo. Tawag nito. Yung wheelchair. So, ito po yung wheelchair ni Sasyo. Parang wala kasing tao dito. Pinuntahan pa yun si Juan, yung kapatid ng mama nila. Pinuntahan pa kasi yung mga bata, wala daw dito. So, yun po mga kababayan, no? Kasama ko na ngayon ang kapatid ng mama ng mga bata, yung pumanaw, no? Yung mama ng mga bata. Kasama ko na ngayon si nga lang ngalan mo? Sato. So, Sato yung pangalan niya. So, nakita niyo mga kababayan sa likuran ko. Ito yung bahay na yung na-vlog ko yung bahay na yan. Kasi doon sila nakiksikan dati. Yan ang bahay na yan. Doon sila Sasi at saka yung mga lola niya. Kapatid kasi ng lola nila. Yun yung narinig yung may napukpuk doon. Ito yung bahay na ginawa nila. So, kanang balaya to. Ano yung nabilin sa katong nanod na nakuha ninyo, na-rescue. So, may nakukuha pala sila yung mga yero. Kuha nila at saka yung kuhan. So, yung mga yero, yung nanod sa baha. So, kaya ko binalikan kasi ipay na lang natin, umpisahan na natin yung panglima. Dito natin ibigay sa mga bata. Kaso lang ngayon na mga bata ay wala. Asa ang mga bata to? Siyempre, kasi ngayong araw ay araw ng Wednesday. So, nag-aaral yung mga bata. Kasama yung lula nila. Wala yung dalawa ngayon. Kaya, dito muna na-interview ko. So, kung sa may plano niyo sa balay, sa may pananang isyo ng balay. Sir, kay kanimang kung itong pagkaanod sa balay sa mga bata. Ito nga, wala man may dahil makuyan. Ito may hangyo, may aning tagiya sa yuta nga. Kuan mo, temporary lang sa may tuyo diri. Naamo kay itong hangyo. Pwede ba nga, kuan may tiling tupay mo diri. Ingon man ko itong tagiya nga, kuan, gamiton daw nila ng tagiya. Kung ano, basig baligya nila. Basta niya na sila, kung kuan daw, kung pwede. Kuan na lang daw ng balay, kaya gamiton nila. Ang gusto nila may pabungkag na po nila ni kay ang ibig niya sabihin po mga kababayan linawin ko lang sa inyo no. Yung pagkaano ng bahay nila, yung bahay ng mga bata, sila nagbayanihan para magawa to. Yung na-rescue nila, maipon nila mga yero kaya nagawa sila ng ganito. Yung ayun din to tingnan. Pero ang sabi kasi ng may-ari totoo dito daw na tanggalin na tong bahay kasi ibenta daw nila, baka ayaw nang makabili ng bahay dito kasi sila daw parang gamitin na nila ba sa mga totoong may-ari dito. Kasi nung anod nga nagpaalam mo na sila kung pwede lang magtayo-tayo sila ng kubo, pero nakita kasi sa may-ari ng lupa na ganito na yung parang bahay na, so, kailangan daw tanggalin. So hindi natin din sila maano kasi sa kanila tong lupa eh. So, ang gagawin natin ngayon, final ko desisyon, sa aking desisyon kasi gaya ng sinabi ko doon sa aking vlog na ang sahod ko ay ibigay ko doon sa mga bata. Siyempre maliit lang yung views natin at hindi naman tayo mayaman, no? Hindi naman tayo sikat.
naman tayo malaki yung kinikita natin sa pag-YouTube. So, ang gagawin namin, ako, magbayanihan kami siguro yung mga nyug. Ito. Ay, si Sasi, yan yung bata. Alising! Yan yung bata, dumating na. So, yun po mga kababayan, kasama ko na yung dalawang kids. Yun, galing kasi nag-aaral. So, ang oras natin ay alas 11 na, so umuwi na sila. Kumusta mo, Say? Pero sabi? Pero, Sing, himinga mo sa pasing. Asa mo yung sulat mong pag? Sasi, wala na sa kay. Nag-feeding mo? Kumusta yung mong til? Sing, aray mong til? Pero sing na sakit? Dili na? Asa mo lula? Nagbihan niya lula? Nangkot sing, tuwa ka gikapoy. So, ito po yung mga kababayan, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ito po yung mga bata na subaybayan na yung vlog nila, part 1, kung saan ko sila nakita. Ang title kasi ng vlog nila ay, first ko na sila nakita doon sa vlog ko ay, ang title ang mga batang nakasilip sa bintana. Sila po yung dalawa. Tapos, pangalawa kong balik, nandun pa yung mama nila. Saka, ay wala yung papa nila, mama lang nila. Pangalawa kong balik, wala pa yung papa nila. So, pangatlo, yun yung promise ng ating sponsor na si Tita Dens na paggawa ng bahay. Yun, tinupad natin na pabahayan sila dito na sa barangay nila dito sa Surup. So, ngayon ko na vlog ngayong araw, pagkagagabi nun, nangyari na hindi natin inasahan na mangyari talaga sa ating buhay na bagsakan ng kahoy yung bahay nila. At ito yung ate, mabuti na naligtas na mama nila at saka papa, yun yung po na tumbahan niya yung disgrasya, namatay. So, nawala na yung mama at saka papa nila. Kaya, mas dito namin dinatayo yung bahay nila. Nang promise ko sa kanila na pabahayan, inahayang ko pa rin sila. Kaya, sa pagpabahay ko naman, ay inaano ng bahay nila. Grabe yung mga trahedya, pagsubok sa buhay nila, grabe. So, kahit ganun pa man ay dito pa rin tayo. Lagi pa rin tayong nakasubaybay sa kanila, no? Kasi ay siguro mahal to ng Diyos ng mga bata na to kasi grabe yung mga pagsubok sa buhay nila. So, yun po mga kababayan, no? Interviewin na natin sila. Doon talaga sa pangyayari doon sa mama nila at saka papa, kung anong oras, ano yung na time, bakit na sa pagkatumba ng kahoy ba, kung sa'yo na itabo at totoo sa nakasaksihan, nakabalo mo yung gato, unsa man to? Itong gabi una, anang hapon pa dito sa Lagikan. Sa diri sa inyo? Oo, diri. Kahuman, uli na nila dito. Kaya ulan man to. Hangin mga banda alas 7:30 o alas 8. Kuan na may piti-piti na tong kuan tong Centennial tree. Kahoy na dako kayo? Kahoy nga dako kayo. Tapos kining mga bataan naa sa sulod kining duha. Niya ang mama niya, yung papa naabot sa sulod. Sa balay? So, ino man ilang amahan ani nga gawas na ta kay kuan na kining kami nakayo niya so mo to nga pag-aksyon og gawas sa iyang amahan na kuan naman kahoy nagpadulong naman mo tong gilabay niya siya amahan kani Ano si Isay? Sasi. Si Sasi? Oh, gabay siya papa niya mo to yung papa kay mama ug ang kini si Isay nabilin man ni sa sulod. Mo tong pagsulod na kay balikon siyang papa ang kining yang mama ug kini si Isay. Nalabay naman ng isa. Ito naapsan na sila. Natumbahan na gyud sila atong kahoy. Ito nga pagka tumba sa kahoy, kay wa naman gyud sila kagawas, napulot naman sila. Ito nga ang iyang amahan wala na pud sila na rescue kay nabunala naman ang ilang amahan sa kahoy. Dapat silang balay niya. Ito ang kini siya mao na lang giga ko siyang inahan Gapos. gigapos gapan siyang mama. Ito nga ang iyang mama. Ito napahak ang diritang pugo. Salamat na nga ni kay ang kini siya nakuan siya mama. Naipit lang siyang mama. Oo, naipit siyang mama pero nakuan gyapon siya na bunalan gyapon yung ulos ka. Pero grabe talagang ito po talaga ito pala mga kababayan ng bata. Ito yung tinapon ng ama nila.
tinapon pagka nakita yung kahoy na papunta na sa kanila, tinapon ito. At ito, parang hinawakan ng mama, kaya nakaligtas yung mama mo yung natamaan dito sa ulo. Dito natusok ang ulo niya sa kahoy. Kasi nakita ko doon sa yung kabaho, natusok yung ulo. At mabuti talaga na hindi naman talaga natin hawak ang buhay natin, no? Ito ay nakaligtas. So grabe po ang kwento ng buhay ng dalawa na to. At kung bago pa lang talaga kayo sa aking YouTube channel at subaybayin na panoorin nyo yung part 1 nito, part 2, part 3, makikita nyo yung mga kwento ng buhay nila. Grabe yung mga pagsubok. Pinagawa ng bahay ni Tita Dens. So paggawa, inano na naman yung bahay nila, nakaligtas na naman sila. Sa baha po dito, nakaligtas na, nakulong sila ito na time. Pagbaha. Kuan. Kaning tuman to. Alas 10 sa buntag. Nga mo tong pagka kuan sa pagkayo ang bago. Kini sila na kuan na ni. Nakagawas na. Kasi pero ang ilang panggamit lagi. Kuan gyud anod dala sa baha ba. Tumutong mo mangitip sa baha tong palit ng marin. So, grabe po talaga ang mga pagsubok sa buhay nila kasi kaya nga nang sinabi ko noon na bawat isa talaga sa atin na may mga pagsubok talaga sa buhay pero umaban lang tayo, okay lang tayo, no? Dito tayo sa buhay sa bahay nila. So, final na ngayon itong bahay po mga kababayan ay ipatanggal sa may-ari ng lupa kasi yung pinag-usapan nila doon sa may-ari ng lupa na to kaano ng bahay nila yung binigay ni Tita Dens, sabi kasi niya na pwede lang ay ba magkubo lang sila pero nakita na may-ari dito na bahay na daw parang dito na sila na tumira. So, ang sabi ng may-ari palisin na naman daw sila, kailangan daw po tanggalin. So ang gagawin ko dito, tanggalin ko itong bahay, tanggalin namin to, balikan ko to sila, tanggalin namin wala ng bahay makita dito sa may-ari. Kung mga hero pwede pa natin magamit. Kung nakita nyo mga kababayan, survey natin itong bahay nila. Ito kasi yung ano, mo pa ni mga materialis to, no? Mo ni sa mga bilin sa naanod sa kwan. Kani mo pa ni siya. Oh, ito kulay choco brown pa, oh. Ito. Mo pa ni siya, no, kani. Ito sa kilid. Na rescue pala nila yung iba. Dito tayo sa kawan. Harap. Oh, nakita niyo po mga kababayan, no? Yung mga pang-ipit ay choco brown pa. At ito may orange, oh. Yung plywood yung sa taas. Mabuti at may nasalbar sila mga iba. Asa kaning mga sin mao pa nino. Pero ang plywood ani wala na. So ayun, oh, may kulay orange pa sa taas. Nakita niyo dun sa unahan sa taas. So ang atong bato na ni ang galon ta ni may lupa kasi na puntahan namin, doon namin tatayo yung bahay nila. Ito mga gamit iba may makuha tayong mga kahoy kasi may matibay mga kahoy ito at magpagabas lang ako ng mga niyog, no? So, ang gagawin po namin mga kababayan dito, no, sa bahay, tanggalin to para kasi siguro mga pila na kabulan to ikan sa pagbaha. So, mga 4 na o 5 buwan na. So, matagal-tagal na talaga. So, ang gagawin namin to bang tanggalin na natin tong bahay. Puntahan namin yung nabangan nyo doon sa vlog ko na yung lupa na tatayuan natin ng bahay. So, ang sabi kasi ng may-ari dito na para at least na hindi din masakit sa kaluban sa may-ari dito ba na dito na itatayo yung dito na makatira yung mga bata. At magawa hindi sa atin tong lupa kaya sa amin talaga yun talaga yung iniwasan na magtayo ng bahay na hindi sa atin. Yun nga tulad nito magtayo tayo ngayon, tingnan nyo na nagpaalam sa nangyari sandali lang daw, kubo-kubo lang tapos nakita na may bahay na, palisin na kasi bawal daw
lagyan ng bahay dito. So, wala tayong magawa kasi sa kanila din yun. Wala tayong magawa. So, sana ay maraming makapanood sa vlog na to. Willing tumulong, mag-PM lang po kayo sa aking page, ang PB Team, ang Nonoy Matango, no? Sa aking messenger, ang Nonoy Matango, para at least na palaki pa natin yung mga bahay ng mga bata. Kasi ang plano ko nila sa kanila, pati na yung lula nila, isabay na lang. Saka yung mga bata at saka yung nag-alaga sa kanila yung kapatid ng mama nila na babae. So doon sa ating vlog na may babae doon na kapatid ng mama nila. So yun po no mga kababayan, doon may lupa kasi na binili namin doon na may lupa. Abangan nyo doon sa vlog, i-vlog lang natin yung lupa na natatayuan ng bahay nila. Dito, hindi na dito, doon na sa ibang barangay. Doon sa Jamboree, Anangan. So doon na tayo tayo. Kasi malapit lang doon sa paralan ng mga bata. So, nagkunting sabihin lang ako sana sa inyo, no, sa ating mga manonood, sa mga viewers, sa mga subscriber, sa mga sponsor. Maraming salamat. Siyempre magpasalamat ako sa mga viewers na nandyan, tumutulong sa akin. Ang pagpanood nyo, maraming salamat. Napakalaking tulong nyo ang pagpanood, lalo na sa hindi pag-skip ng ads. Napakalaking tulong na po yan sa ating mission, sa ating pagcha-charity, no? Siyempre sa mga sponsor, magpasalamat ako sa nagbigay ng 23,000 kasi may nalikom na tayong 23,000 sa pabahay ng mga bata. So, yung pang-anim natin, yung mga Amerikano, may nakalaan din doon. Sponsor doon ay sila Ate Joy Barros, sila Tita Lily Lopez, doon sa mga Amerikanong pinamigay doon sa pang-anim na yun sila. Ito yung unahin natin kasi ito yung nangailangan talaga. So matagal ko lang na balikan kasi sakit na ako yung mga anak ko. Tagalan tayo sa pagbalik sa kanila. So ngayon i-final na natin. Ang 5 pabahay, usahan na natin. May sasabihin lang ako sa inyo na sorry talaga na na-update to kasi sobrang busy. May nasikaso din ako. May sponsor din na inasahan ako na tumulong sa akin. Kasi may sponsor talaga na minsan magpasa, sabihin sa'yo na tumulong, pero dating sa uli, wala naman. So, sa akin di bali na hindi tumulong. Hindi lang tayo pasahin kasi mahirap po talaga ang pasahin tayo na hindi naman ito pa rin. Kasi pag tayo magpasa ng isang tao, hindi Diyos hindi tao ang natin doon, Diyos. Kasi kasalanan po yung magpasa tayo ng isang tao. No? May sponsor din na tumulong, pero pagdating sa uli ay isiraan ka. Pero sige lang, basta ako gawin ko yung yung naumpisahan ko. Yung naumpisahan ko sa pagtulong. Kahit walang tumulong, gagawin ko ang lahat para makatulong lang tayo. Kasi diyan tayo kumita sa pagcha-charity, sa pagtulong. Hiniling ko lang sa mga viewers na huwag niyo lang akong iwanan. Ang pagpanood nyo, napakalaking tulong na yan sa akin. May sponsor kasi na sobrang asa. Pasahin ka, yung ganyan-ganyan. So, sa kanila din yun. Basta sa akin, kahit walang sponsor, walang tumutulong sa atin, lang yan. Basta importante na yung sinabi natin sa mga bata, tutuparin natin kasi marami naman na paraan na pwede natin gagawin. No? So, magpasalamat lang ako sa mga sponsor na walang sawang tumutulong sa akin. Magpasalamat ako lang sa taong ginamit ng Diyos na nandyan palagi, no? Na tumutulong. Thank you, lalo na kang Tita Edna. Maraming salamat, Tita Ed, sa pag-suporta, pagtulong mo sa akin. Thank you, Tita. Lalo na kang Tita ng Germany. Maraming salamat, Tita, sa walang sawang pagpaabot mo ng tulong sa akin. Hindi lang ating mga kababayan ang matulungan mo, pati ako. No? So, thank you po, Tita. Maraming salamat. At siyempre, kang Tita Dens na nagbigay ng babahay nila. Thank you, Tita. Ate Mili, maraming salamat, Ate Mili. Ate Grace, thank you po, Ate Grace.
siyempre kang kuya ng Iloilo City, Diguma Family. Thank you kuya. Pagpabot ng tulong kuya, maraming salamat. At sa magkakapatid ng Fresno, Nevada, USA, maraming salamat ate at kuya sa pagpabot mo ng tulong sa akin, sa ating mga kababayan. Thank you po. Lahat ng tumutulong sa akin, maraming salamat. At siyempre sa kang ate, no? At kang kuya James, thank you kuya. Ate, maraming salamat. Salamat sa inyong tabang sa kwadri sa Mindanao, sa Davao City. Maraming salamat Ate po ay isang kababayan ng Pilipino, no? Bisaya. So, thank you salamat sa inyong tabang. Lahat ng tumutulong sa akin, maraming salamat. Siyempre kang Titay Gorota. Siyempre palagi nating inuulit ang pagbablog, ang pagpasalamat sa ating mga sponsor. Kasi pag wala sila, ay hindi naman natin magawa ang mga misyon ginagawa natin. So, sige lang. Marami kasi mga sponsor talaga na yan lang sa ating mga sponsor, hindi ko man kayo na huwag lang tayong magpasa ng isang tao na hindi naman tutuparin natin, no? So mahirap yung pasahin tayo na siyempre ako din umasa kasi kakaumpisa ko pa lang sa pag-vlog. Hirap yun. Kaya natagalan tong mga bata. Pero ngayon wala mang talagang tumulong. So may nalikom naman tayong 23,000. Yun na lang yung hanapan ko ng paraan na madagdagan ko. May nag-comment pa doon na bakit daw ang mga bahay gawa daw sa niyog. Ito lang, linawin ko lang sa inyo. Ako bilang driver ni Sir Paul, lahat ng mga pabahay namin, kang nanay, kang Judian, kang Maylid, kang Madeline, kang sino pa yung isa, yung mga pabahay na ginawa ni Sir Paul, puro po yung niyog. Pero yung ginagamit namin niyog na yun, pinapabahay doon, mga matitibay po yun, yung tinatawag na centennial na niyog. Kaya mas matibay pa yun sa kahoy pag lubas yung niyog. Pero pag dabong, yung parang mali, bata pa, yun yung hindi pwede. So, huwag naman kayong mag-comment na bakit niyog yung gagamitin sa bahay. Kahit ano yung gagamitin natin, basta nakabigay tayo yung hindi lang sila mabasa. Napakalaking tulong na yun para sa kanila. Tulad dito, paalisin sila. So, huwag mag-comment ng ano yung mag-comment natin dyan. Huwag tayong mag-comment ng masama kasi nasasaktan din tayo, tao lang tayo, no? So again, magpasalamat ako sa mga inulit ko. Maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ads. At ito, makikita nyo ang buong vlog nila sa lahat ng mga video, sa lahat ng pag-mission ko sa kanila, sa content ko sa kanila. Hanggang ngayon nandito pa rin ako. Makikita nyo na sa video na to, anong review. So, maraming salamat po mga kababayan. At dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. At God bless you. Bye-bye po. Bye-bye, Sing. Bye-bye. Bye-bye. Asa ka magbabay? Kang? Ano nga, saan talaga magbabay? Asa ka magbabay? Asa mo, kinsa man nagbahat yung balay ka ni? Kinsa nagatag si mong balay? Kinsa? Dili oy. Di man ako nagatag, pero kinsa nagatag sa kwarta ipabuhat sa balay? Kinsa? Nakalimot na. Kinsa ka ulay, kinsa? Adi, si Tita Edna. Si Tita Edna man ito nagatag ang groceries mo. Ang balay, bagsa gatag si mong balay, itong nanod. Si Tita Den. So, naalala pa rin si Tita Den. So, maraming salamat Tita Den. Si Tita Edna, naalala din ni Isay kasi yung nagbigay ng mga groceries si Tita Ed para sa kanila. Naalala kasi ng mga bata yung may magbigay sa kanila. So, thank you talaga Tita Ed. Lalo na ka Tita Dens. Thank you Tita Dens. At gawin natin yung anong makaya natin, ha? So, maraming salamat po mga kababayan at panoorin nyo yung mga video sa mga batang maagang naulilas sa magulang. Panoorin nyo. Bye-bye po. Ito na po yung video.